Ngayong araw ng Linggo, Marso 25, sama-sama nag-rally ang mga Pilipino at OFW na mga Duterte supporters sa iba't ibang panig ng mundo, gaya sa Japan, Australia, Canada, Germany, Netherlands at maging sa Pilipinas upang ipanawagan sa gobyerno ng Pilipinas at iparinig sa buong mundo na tutol sila sa aniyay iligal na pagkakapiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Netherlands. Kaya hiling nila na sana ay palayain na ito at ibalik na sa bansang Pilipinas. Kana yung nasikyo, nagisikyo. Nang gi-permit. Sa tao. Yan na. Bigyan yawa. Ang una nating pakiusap. Sana yung mga dito, alam niyo wala naman kaming reklamo sa mga taga-Europa. Wala. Nakita namin, tinirato ng maganda ang ating dating Pangulo. Ayon sa kwento ng ating mahal na Vice Presidente, Inday Sara Duterte, ayon sa kanyang kwento, maganda ang naging sitwasyon at pamamalakad noong detention center sa ating dating Pangulo. Pero, hindi dapat nangyayari yan sa ating dating Pangulo.
Hindi dapat siya nakakulong dito. Yabol. Kung meron man siyang nagawa, dapat sa Pilipinas po siya litisin. Tama! Hindi dito. Tama! Yabol. Kaya sana mapakiusapan po natin ang mga banyagang taga-Europa na sana makita nila na karamihan ng mga Pilipino ay nagmamahal kay Rodrigo Roa Duterte. Napakaliit ng porsyento ang kumakalaban kay Rodrigo Roa Duterte. Napakaliit. At yung porsyento na yan, yun yung mga komunista. Daming likes. Kaya dapat Sa kanya po. maging lagi kayong pantay. Sabi nga ni Mayor, pantay kayo lagi. Ikot mo konti lang. Mga kababayan, dahil kayo ang lakas. Kayo ang lakas na nagbibigay una sa ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit hindi na kayo nakikita, kahit hindi na tayo nakikita, pero nararamdaman na tayo dahil puso sa puso ito. Puso nating mga Pilipino. Ang nakasalalay dito, puso natin. Dahil bayan natin ito. Tandaan ninyo, nung dinala dito, ang Pangulong Rodrigo Roa Duterte, para na tayong nawalan ng bayan. Tama! Para na tayong nag-submit sa dayuhan. Huwag sana ganun. Sayang naman yung bandera natin. Sayang. Matatakpan sila. Sayang naman yung mga damit natin ito. Sayang naman yung mga kagandahan ninyo. Sayang naman ang mga kabwabuhan ng mga Pilipino. Yes! Kung hindi natin maipaglalaban ang bayan natin. Pero uli, mga kababayan ko, walang galit ha? Wala, iwas na tayo sa galit dahil gusto nilang magalit tayo. Ibibigay ba natin yun sa kanila? Yes! Huwag tayong magagalit. Alma lang tayo. Sabi nga ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, labanan lang ito ng mga utak. Kaya huwag tayong magamba dahil yung pinakamautak, naikulong man nila. Pero ang utak nun, hindi kailanman mapamaliw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa inyo. Magandang hapon mga minamahal na kabayan. At dito tayo ngayon sa Baguio City. Kasama natin si Jimmy Bontoc, number 10 for Senator. Idol! Idol ko to! At nakasalukuyan tayong nagmamarcha along the Session Road. Andito na tayo sa Magsaysay Avenue. Session Road! Session Road, tapos Magsaysay Avenue na ito. So dito ako lumaki. Sa area na ito. Session Road! So dito na tayo sa Magsaysay Avenue. Patungo tayo ng Fort Park. Yan. Papunta tayo sa Harrison! Melvin Jones! Sa mga nakakarinig, tulungan niyo po kami na marinig Ayos kayo. ng pamahalaan ang sigaw ng taong bayan. Makilakad po kayo sa amin upang marinig ng pamahalaan. Hello. Hindi po ito tungkol sa politika. Hi. Hindi ito tungkol sa politika. Kaya nga, magulong ka. Sa mali na Yeah. ginawa nila kay Pinay ating kasalulan. Hindi tayo saklaw ng ICC. Hindi tayo Bagyo. saklaw ng ICC. Ang sigaw ng taong bayan. Yan, live tayo sa TikTok at saka sa Facebook. Duterte! Bring him home! Duterte! Bring him home! Duterte! Maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino. Salamat sa pagiging matatag at patas sa paninindigan. Sa ganitong panahon ng kaguluhan at pagdududa, napakahalaga ng mga boses na naninindigan para sa batas at kapayapaan. Unahin po natin ang kapakanan ng mga Pilipino at ipaglaban ang interes ng bayan. Ang kailangan natin ngayon ay pagkakaisa at pagkilala sa proseso ng ating batas.
meron naman tayong mga korte na nananatiling malaya at functional. At sa kabila ng mga hamon ng panahon, dala ng pagkakaiba ng opinyon dahil sa mga nagaganap sa ating bansa, dalangin ko na hindi tayo magkawatak-watak. Dalangin ko na mananaig ang kapayapaan, pagmamahalan at malasakit sa isa't isa. At dalangin ko na magkaroon ng hustisya at pagsunod sa mga proseso na naaayon sa ating mga batas. Muli, maraming salamat po sa mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo sa suporta at pagmamahal sa kapwa Pilipino.